Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, muli po bumabati po kami sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. At sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating sa Facebook, saan mang bahagi kayo ng mundo, mabuhay po kayo. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na panauhin, ang ating dating provincial attorney, dating city attorney dito sa Lipa at dating provincial attorney dito sa Batangas province at ngayon ay provincial administrator. Kinalulugod po namin ibahagi sa inyo ang ating provincial administrator, si Attorney Joel Monte Alto. Attorney, batiin po ninyo ang ating mga kababayan. Salamat po, Engineer Ting Andal, sa atin pong mga taga-usapan pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Batangas, kay Colonel Samuljo, kay Ped Calaw ng Feed Millers Association and Batangas Chamber of Commerce, kay Ma'am Torres ng PNP, kay Colonel Major, okay, promoted, ano? Kay Major Lubaton, good morning, good afternoon po sa mga Batanggenyo, mga Nalipeño, sa lahat pong nanonood at nakikinig dito sa Up Batangas. Magandang hapon po. Ako po ay natutuwa at tayo po ay naimbita para po makipagkwentuhan, makipagtalastasan at magbahagi ng programa ng probinsya ng Batangas. Yun lang po, Engineer. Maraming salamat po, Attorney, at mabilis na pinagbigyan mo ang aming kahilingan na ikaw ay makapagbahagi sa amin ng tungkol sa iyong opisina.
At mukhang kilala mo na ang aming mga kasama dito, ang ating provincial, ang ating PIO ng PNP, si Maan Torres. At siyempre, ang ating 748 na laging sumusuporta sa atin dito sa ating mga technical at saka iba pang mga pangangailangan ng APAP Batangas. Siyempre, ito pong ating kasamang PED, Kalaw, at ang ating pong fundador na si Colonel Jerry Zamudio. Pakibati naman, Colonel, ang ating mga kababayan. Thank you very much, Ding. At alam mo, yung posisyon na pagiging administrador ng buong probinsya, napakalaking responsibilidad yan eh. Kaya tama yung ginawa mo, Ding, na habang hindi pa masyadong malaki yung responsibilidad or trabaho ni nag-a-adjust pa lang, na imbitahan na agad natin dito at yan kapag nag-take off na yan sa kanyang opisina, hindi natin mahihilin dito sa ating opisina, sa programa natin. So, indeed, Attorney, thank you very much for granting the request of the APAP Batangas to engage us on matters pertaining to yung administration ng lalawigan po ng Batangas. Mahalaga ito sapagkat yung ating mga kabayan dito sa Batangas at saka sa Lipa ay naghahanap sila ng impormasyon galing sa ating probinsya at yung presence po ngayon ay malaking tulong ito sa ating mga kabayan. Thank you very much for coming. Magandang gabi po sa mga nanonood. Nandito na naman po ang APAP Batangas. Gusto ko po sana paalam sa mga nanonood na si Atty. Monte Alto po ay tubong Lipa. At isang malaking karangalan po dito sa bayan ng Lipa na magkaroon tayo ng provincial administrator na tubo at native ng Lipa. At tama-tama nga pala, attorney, nabuhay naman agad kita sa Feed Millers. Katatapos lang ko namin makipag-ugnayan kay Atty. Monte Alto nung nakaraang linggo at kami nagpapasalamat sa kanyang very accommodating na-accommodate niya kami at napag-usapan namin ang mga problema ng mga Batangas Feed Millers. Kaya muli, nagpapasalamat ako. Dapat mamaya ako magpapasalamat sa iyo pero hindi ako makatiis eh. Siguro ang una nating tanungin sa ating panauhin, sino nga ba si Atty. Monte Alto? Pwede bang in a nutshell ay malaman namin kung ano ang mga ginagawa at kung sino si Atty. Joel Monte Alto? Engineer, para sa kaalaman ng lahat, ako nga po ay tubong Lipa. Ako po ay taga Bugtong, Lipa City. Ako po ay nag-high school sa Lasal at sa Mabini Academy. Then tayo po ay nagkakoleyo sa University of Santo Tomas. Nagpunta rin po tayo ng Lyceum of Batangas. Then natapos po natin ang ating abogasya sa University of the East. Tayo po ay naging member ng Philippine Bar noong 2001. So, 13 years na po ako sa practice. So, dati po ako nag-private practice sa Manila. Tapos po, naging lawyer din ako ng ating Lipa City Development Bank. Ako po yung naging Chief Legal Counsel dito sa Lipa. Then after that, pumasok po tayo bilang trial lawyer sa Public Attorney's Office dito sa Lipa, Tanawan, Santo Tomas, Talisay, San Juan, Rosario, Ibaan, Mataas na Kahoy, Batangas City. Marami pang iba pong husgado ang ating napapagsilbihan, mostly mga taga-Lipa. So, yan po ang trabaho namin. Talagang kami ay nagbibigay ng tulong na libreng serbisyo legal. Then after that po, bago pala po ako maging abogado, ako po ay naging barangay captain din sa Barangay Bugtong sa siguro edad na 23 anyos. No, ako po ay nag-aaral pa ng batas. Ako po ay 4th year College of Law. Then after that, nakakasama ko na rin si Mayor Vilma Santos Recto ng Lipa sa aming pagpupulong bilang kapitan, bilang paghain ng mga programa. So, nung ako po ay nasa Public Attorney's Office, ako po ay naimbitahan na kung po pwede, ako ay makasama sa Lipa City para maging isang city legal officer. So, ako naman po ay, sino po naman po ang makakatanggi sa ating mahal na mayor nung araw, si Mayor Vilma Santos Recto. So, ako po ay nakasama niya. Yan po.
Hanggat ngayon po, ako po ay nagsisilbi sa provincial government ng Batangas. Medyo mahaba-haba na rin. As a matter of fact, 7 taon na po kami sa Batangas. This will be the last term of our governor. 2016, tapos na po. Itong pagiging administrador, actually, 2 years na lang ito. We're trying to come up na matapos na lamang itong ating mga hearts program ng ating mahal na Governor Vilma Santos Recto. Ano po ba ang trabaho na ginagawa ng isang provincial administrator? Napaka-challenging po ng trabaho ng isang provincial administrator. Actually, inuugnay po natin ang mga iba't ibang departamento ng Provincial Government of Batangas. Lahat pong mga programa, tayo po ang nakikipag-coordinate sa mga department heads kung papaano magagawa itong mga programang ito para maiparating ang serbisyo sa tao. Kami po ay nagpupulong-pulong dyan para may ayos ang ating investment plan, annual investment plan para po sa paggagawa ng ating taunang budget, maayos naman po ang ating mga programang ilalahad. Bilang po administrador, talagang I take it as a positive challenge on my part na sa dynamics po ng trabaho ay marami talaga po tayong gagawin. So yung pong initially, pag provincial administrator ka, yung mga departamento po ay talagang kakausapin natin ang mga hepe nila, titingnan natin kung paano magagawa ang mga programa. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ating mga kapulisan, sa ating mga taga Department of National Defense, dito sa AFP, sa Philippine Army, sa lahat pong sektor ng national agency para lalo pang mapaganda ang mga programa po ng ating mahal na Governor Vilma Santos Recto. Ano po ba ang magiging... Siyempre, nang tayo ay ma-appoint na provincial administrator, ay di maaring kayo ay mayroong naiset na goal para sa inyong sarili. Ano ang maaring inaakala ninyo na magiging marka na ito na ang bagong provincial administrator? Ano ang goal ng ating Attorney Joel Montealto? Actually, ito ay isang pagpapatuloy ng programa. Yung sinabi ko nga, 2 taon na lang tayo dito sa Kapitolyo. This will be the last term of our Governor, Vilma Santos Recto. So ito po ay pagpapatuloy ng mga Hearts program na ginawa ng ating Governor. Alam naman natin yung Hearts program, ano? Yung programa sa ating kalusugan, yung health program natin, na yung ating 12 district hospital, gandahan pa natin ang pagsiservisyo. Yung ating programa sa edukasyon, basic educational services, importante natin na ang sinasabi nga natin, bigyan natin ng magandang future ang mga kabataan. So let us move forward na maganda yung ating educational reform. So ito po yung mga pagpapatuloy ng programa ng ating Governor Vilma Santos Recto. Sa akin pong nakikita ngayon, I try to work out with an investment map, investment plan ng Batangas na ipakita natin sa ating mga investors. Itong ating kung para pag nag-invite tayo ng mga investors, magkakameron tayo ng magandang investment briefing dito sa ating mga would-be investors sa Batangas. Ipapakita natin sa kanila yung mga po pwede pang magawa sa Batangas. Alam naman natin ang Batangas, sabi nga, all roads go to Batangas na ngayon. Nandyan na yung ating Star Tollway. By the end of year 2014, hopefully magagawa na yan. Iyang lipat to Batangas City. Mas maganda yung takbo na ng ating kalye dyan. May iwasan na yung mga aksidente, hopefully. So lahat papunta na sa port ng Batangas. Opportunities are there. So we're trying to brief our investors na ano ba ang pupwede pang gawin. So we're trying to locate all the properties na pupwede pang magawa dito sa Batangas. In effect, malaki ang may tutulong sa growth rate ng Batangas dyan. Unang-una sa trabaho, Engineer Andal. Salamat po at mukhang maganda naman ang inyong pananaw dito sa ating lalawigan. Ipapasa ko po ang tanong, ang pagkakataon kay Major Lubaton. Tama ang sabi niyo kanina, siya'y talagang kernel na dapat. Napaglampasan lang po yan, pero kernel na talaga si Cesar. Napakasipag po yan na leader ng 748 Combat Group.
Magandang hapon sa ating tagapanood at sa ating panauhin ngayon. Si Attorney Monte Alto, ang bago nating Provincial Administrator. Magpasalamat muna ako sa ating Provincial Administrator. Ito naman kasi ay pagka nagre-request kasi kami ng mga assistance sa iba't ibang offices ng ating provincial government ay hindi naman binibigo. In fact, last Tuesday lang, yung aming medical and dental mission ay binigyan kami ng provincial health office ng gamot at saka doktor. Pero sir, ito sir ang aking katanungan. Although dito sa Batangas, sinasabi kasi natin na wala na actually, kumbaga, bearing yung ating insurgency dito sa Batangas. But minsan kasi ay yung ating mga insurgents from the other provinces nakaka-augment pa dito sa ating local insurgents. In fact, ang pinakahuling na-perpetrate nila na atrocities dito sa atin sa Nasugbo ay noong nakaraang May 2. Meron kaming inilapit dati noong 2012 pa tungkol sa pagbuo ng local integration program. Ito naman ay si Gobernador na mismo last year ang nagsabi na meron naman daw silang na prepared na mga programa tungkol doon sa ating mga insurgents na gustong magbalik loob. Pwede po ba naming malaman, sir, kung ano yung specifically yung mga programa na yon para madala din natin sa ating mga target personality at magagamit natin para sila ay makumbinsi natin para bumalik sila sa ating lipunan. Salamat sa tanong, Major Lubaton. Unang-una, ang province of Batangas anytime basta kaya namin yung mga workables, yung mga doables, we're trying to work it out with the Armed Forces of the Philippines, lalo na dito sa ating mga kasamahan sa Philippine Air Force. As a matter of fact, magkakausap kami ng isang araw ni General Di Matatak relative doon sa ating gagawing joint flag raising ceremony na gagawin sa Fernando Air Base in the observance of our 116th Philippine Independence Day. Kami po ay laging kaisa dyan. As a matter of fact, I'll be issuing a memorandum to our government employees sa Batangas Province, doon sa employees lang ng mga Batangas Province, na we have to go to Air Base para makaisa tayo. Doon tayo magpa-flag raising. Let us show to them na talagang tayo ay yung ating pagiging patriotic ay may papakita natin. Yan po, yung mga workables and doables, anytime kami po ay po pwedeng makipagtulungan. So yung tanong ni Major relative dun sa ating mga integration program, so I have to revisit the policy. So I have to look into that particular matter para sa mga susunod na araw, we can work it out. Pag-usapan natin kung ano yung mga po pwede natin gawin. Anytime, I can talk with you with respect to this undertaking, Major. Siguro, pasa na tayo kay Colonel and then kay Ped. Magandang hapon, sir. Alam nyo, yung administrator is ang kanilang concern is governance, di ba? At ibig sabihin nun is as administrator, yung lahat ng mga iba't ibang departamento na nasa ilalim ng probinsya ay kumbaga ino-oversee niya yung operations niya. Did I say it right, Attorney? Tama po yung Colonel. So, yung programa ng ating mayor ay yung HEART. At yung HEART is, nakikita naman natin na talagang ito ay nararamdaman ng ating mga kabayan. But other than this, Attorney, may I ask kung meron tayong mga parametro or yung tinatawag na scorecard to find out if yung program ng ating governor ay
na a-attain natin based doon sa mga programs niya. Kasi yun yung nakita ko lang na parametro na pwedeng tingnan ng ating administrator para ma-report sa ating gobernador na yung programa na inilahad ng gobernador na kung saan ang iba't ibang mga departamento ay kinakailangan na mag-cooperate is doon niya makita yung response, yung ginagawa ng ating mga iba't ibang departamento. Meron ho bang parametrong ginagamit or sa amin kasi sa military, ang tawag sa amin yung scorecard. Meron mga areas of concern, tapos tinitingnan namin kung ano yung performance ng mga opisina based doon sa program na nailatag natin. Napakagandang tanong po yan. Tama-tama yan para sa susunod pong mga linggo ay set a meeting with our planning office kasi sila yung opisina na nag-evaluate ng mga programa na ini-implement ng ating mga different offices relative to the HEARTS program. So yung pakikipag-usap po namin looking forward dito sa aming planning office, yan po yung aming tatalakayin. How to evaluate yung scorecard. Pero yung pagkakaintindi ko dyan before, sa aking pag-aaral, hindi na nga dapat yan output eh. It should be the outcome eh. It should be outcome. Ano yung, nakagawa ka ng isang programa, so that is what we call output. Pero sa tingin ko, hindi dapat output eh. It should be outcome. Ano yung naging relasyon ng programang ito sa buhay ng isang tao? For example, sa magsasaka, sa ating mga scholars, nakatapos ka. What if ano yung mangyayari kapag natapos ka? Dapat may programa rin tayo dito sa pag-outsource ng mga employment. So nandyan yung ating peso, pero sa pagtitrain sa kanila kung paano pa sila maging epektibo bilang isang mga empleyado. So yan po yung napakaganda katanungan at dapat talaga i-improve natin o tingnan natin yung ating balance scorecard para yung evaluation ng mga programa ay ating talaga makikita kung anong impact nito. How do you assess the investment? Kasi it's all about investment eh. It's all about our planning. It's all about yung tinatawag nating AIP ng Kapitolyo na bago magawa yung budget, dapat meron tayong annual investment plan. What happened to your investment? Anong nangyari sa investment mo? Bumili ka ng ganito, anong nangyari pagkabili? So how do you evaluate that in relation doon sa HEARTS program? So, tama po yan. I have to revisit that particular scorecard sheet para makita natin, are we nasa standard ba tayo? What are the standards? Or are we beyond? Maganda ba yung, or pababa tayo in relation sa ating mga ginagastang taxpayers' money? Nakikita ko kasi yung trabaho talaga ng administrator. Parang sa amin sa military, yung meeting conference presided by the deputy administrator. Vice governor. But as administrator, nag-preside din kayo ng mga meetings, di ba? I preside over the departments, all the departments concerned. So, doon sa meeting na yon ay na-imagine ko na nag-report kay administrator yung iba't ibang mga departamento, ano? And then from there is yung scorecard sheet nga ang pwedeng makita. Like for example, sa problema natin sa kriminalidad, yung peace and order natin sa lalawigan ng Batangas ay napapansin ng ating mga kabayan na mayroon pang dapat gawin. At dito ay siguro gustong makita ng mga tao kung ano pang pwedeng programang i-implement natin para itong mga reported na patayan is mawala na ito kasi ito nagdudulot ng takot sa ating mga kabayan din, and I'm sure na malaki ding epekto nito doon sa mga negosyante natin. So, may I know from our administrator what is the status of the program relative to peace and order, administrator? How do you intend to address all of these concerns that that is facing us? Actually, that's why the governor, through our Provincial Peace and Order Council,
headed by our Governor Vilma Santos Recto. Part dyan yung ating PNP, all the mayors of 31 municipalities and 3 cities, the stakeholder, the non-government organization, and the representative from the different national agencies. So yung napapag-usapan dito yung mga problema sa peace and order, status ng ating peace and order, nire-report naman ni PD yan, lagi siyang may report during our, actually ang Peace and Order Council meeting, if I'm not mistaken, nung legal officer pa ako, regular naman yan. We are being overseen and supervised by our DILG provincial director. So regular po yan. With respect sa atin namang peace and order, si PD naman, si Colonel Fidel, from time to time, he's reporting to the governor, he's reporting to the provincial Peace and Order Council what is the status right now. So far, so good naman. Maganda naman yung mga report, yung status ng ating peace and order dito. That's why nakikita natin yung negosyo, maganda yung effect sa business sector. Batangas, marami pa rin nagninegosyo. Maraming pumupuntang investors. In effect, maganda yung ating peace and order concern dito, properly addressed. Kung may mga iba naman talagang mga kaguluhan, yung mga petty crime na tinatawag natin, that is nakikita may mga report din pero hindi naman ganun kalaki yung mga major concern na regarding sa insurgency, katulad ng ibang lugar na hindi talaga napupuntahan ng mga investors. That's why we're happy and proud sa pagtutulungan ng PNP, ng ating AFP sa peace and order, talagang maraming pumupuntang investors dito sa Batangas. Tunay nga nakakatuwa yung inumpisahan yung salita kanina, attorney, sa larangan ng investment. At ang pagkakabalita rin nyo tungkol dun sa Batangas Port na ito magbubukas ng investment dito sa Batangas sa darating na panahon. Ito po bang ang isa pang probinsya, ng province of Batangas ay nabubuo ng iba't ibang bayan. At ito pong parang ang nangyayari ay ang ating provincial government, siya nangangalaga sa buong bayan. Lately po, bilang representative ng Batangas Chamber, ako po ay nakipag-meeting sa USAID, sa isang contractor na USAID. At napag-usapan namin kung ano ang magandang project na mailagay sa Batangas. At pagkakaalam ko ay ang concentration nila ay sa Batangas City. Sa akin pong paggalagala bilang kinatawan ng Batangas Chamber, ay napag-usapan namin na ang Metro Lipa, Metro Batangas, partly Tanawan, Santo Tomas, Malbar at Lipa, ay napakabilis ng progreso. At sa dahilan na nandito mga industrial park, at napakalaki ang potensyal na ito maglagay dito ang mga investor na maglagay ng mga pabrika at ang kahit na nandito ay magkakaroon ng maraming empleyado na mga factory worker. Kaya napakalaki po ang potensyal ng Metro Lipa. Nagkataon din, kaya nung itanong ko nga doon sa contractor ng USAID at tinatanong niya kung anong magandang project na magkakaroon daw ng inclusive growth dito sa ating probinsya ng Batangas. Sa inyo pong master plan, ito ba'y kasama sa development ng Batangas, itong sa buong kabuuan? At ito bang mga LGU natin ay ating ika nga ay nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGU para sa mapalaganap ang programa sa investment? Yan po yung ating sisimulan nga nung ako'y umupo 3 weeks ago. Yan po yung aking unang sinabi sa aming kay Governor, sa aming flag raising, nung nag-deliver ako ng aking mensahe na we need to have the investment map to set a direction sa ating mga investors kung saan sila pupunta, kung ano yung mga pupwedeng opportunities pang makita rito sa Batangas. So that's why I myself, kailangan talaga to na pag ikaw investor, pag pumunta ka ng Batangas,
how can you market Batangas? What can you offer to the investors? Ito yung ating gagawin. Para, siyempre, to come up with that, kailangan natin makipagtulungan, makipag-usap sa ating mga mayors ng 31 municipalities and 3 cities, sa mga business sectors, at sa ating mga investment planners. Kung kailangan natin kumuha ng consultant dito para magawa ng holistically itong investment map na to, para lahat ng investor alam na pagpunta mo ng Batangas, ito na yung mangyayari, ito na yung mga prospects, ito na yung mga probables, ito na yung mga pupwede mong gawin, ito na yung mga lugar na pupwede kang magtayo ng economic zone, ito pa yung mga pupwedeng lugar na magtayo tayo ng manufacturing site, power plant. It all depends Lahat ng pangangailangan ibibigay natin depende sa ibang sektor. Kaya lang, babalansihin din natin yan. Sa agrikultura, baka naman ma-prejudice ang agricultural land. Importante rin, makita rin natin. That's why, yung mga demographics nito, kailangan natin kuhanin lahat to come up with an objective analysis para pag-offer natin sa mga investors, lahat, kumbaga lahat masaya. Walang maapektuhan. Kahit yung mga agro and industrial sector, hindi rin maapektuhan dito. Lahat ng sektor, kumbaga, mapagbibigyan dito. So, yun ang aking yun ang, sana matapos ito for the next, kumbaga, for 1 year or 6 months, matapos ito para sa lalong madaling panahon, here we are. This is Batangas. Ito pa yung mga probable na po pwedeng gawin sa Batangas. Napakagalang ganda po ang inyong paliwanag at sana nga ay tayo maging competitive sapagkat dito sa Calabar Zone ay napakalaking oportunidad ng Batangas at napakaganda po ang ating location. Ding? Maraming salamat, Fed. Ipapasa ko naman sa ating representative ng ating kapulisan. Yes, magandang gabi po sa mga taga-subaybay at saka magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, tanong ko lang po, sa pagdating po sa problema sa illegal drugs dito sa ating probinsya, mas saan po yung gusto nyong bigyan ng focus? Doon po sa portion ng i-address natin yung root or yung doon tayo sa reactive, yung mga kriminal na yung ating mas bibigyan ng pansin? Actually, dynamics kasi yan Mahirap tingnan how to resolve. Pero dapat may plano. Ako nga, lagi kong binabalik kay PD, ang tanong na yan PD, saan mo ba gustong simulan? Ano ba yung strategy mo? Kasi kayo naman, ang role ng PNP is to, kayo talaga yung nandyan Kayo yung nasa forefront niyan, right at the doorsteps, kayong nandyan. So, we're here, you submit the plan to the province, at sa tingin namin, kayang gawin, susuportahan namin ang PNP para to execute this particular and how to implement and curb this particular illegal drug. So, lagi namin tinatanong, PD, you submit the plan, you submit the execution plan, the strategies, kung sa tingin namin okay to, then we will support. Kung kailangan ng augmentation sa mga kung ano pa man na po pwedeng may tulong, logistics, whatsoever, kami naman ay laging tutulong sa PNP. Yun nga po, kasi sa part po ng PNP, ang gusto po namin sana is sabay siyang i-address. So yung magkaroon po tayo ng mga campaign at saka ng education dito sa mga bata. Nakalimitan sa kanila po nag-start yung abuse, yung drug addiction. Tapos pagdating naman po dun sa mga buo na grupo is ma-suppress naman sila. So ang ano lang po namin, yun nga po, sa inyo po, ano po yung mas priority nyo? Baka mamaya hindi tayo magkaparehas ng priority. Actually, we have to consult that. We have to refer that to the governor. Pero kung ako yan, parehas yan. Magandang pagsabi, isang preemptive approach dito sa information dissemination. What are the effects to the youth? Anong mangyayari? So, alam ko, sinisimula na ng PNP yan. Pagkukondak ng mga seminars sa ating mga out-of-school youth, pumupunta kayo sa barangay, if I'm not mistaken, nagsasabi kayo kung ano ba yung mga
mangyayari sa iyo kapag gumamit ka niyan. On the other hand naman, tuloy-tuloy ang pag-i-implement natin ng Republic Act 9165 para makita nila na hindi natutulog ang ating kapulisan when it comes sa enforcement ng ating batas sa paghuli ng mga dapat hulihin. So, tama po yan. Dual approach ang ating gamitin dyan. Thank you, ma'am. Salamat, man. At siguro sa nabanggit mo, ang iniisip ko ay napakalaking bagay na makita ng gaya naming mga mamamayan na ang kapulisan, hindi lang ang kapulisan, ay kaugnay ng mga ibang sektor pa gaya ng education, gaya ng mga iba't ibang organisasyon, publiko at saka pribado, at iba pang mga agencies ng gobyerno, both local and national, para yung operasyon ninyo dito sa ating lugar ay magawa. Ang aim ay masugpo yung illegal drugs. Sabi po ni attorney naman ng ating provincial admin, meron naman po kami ng ginagawa. So yung pagdating po sa partnership, salamat naman po sa ating gobernador na nabuo po natin yung partnership natin with DepEd. So ngayon po meron po tayong mga police na nagtuturo sa mga schools. Talagang kasama na po sa curriculum nila yon. Parang natatandaan ko nga, if I may just interject, parang natatandaan ko nga, meron kaming ginawang kontrata or Memorandum of Understanding with the PNP, provincial government, and the DepEd relative dito sa ating educational campaign. Natatandaan ko pa yon. Actually, ako yung kasama ni Sir Fabregas nung nakraft namin itong programang to. Attorney, paabot ko lang itong katapos lang ho ng aming sa amin sa MNSA RSDS yung Regional Security and Development Study. At galing po kami ng Japan at nalaman namin na yung Japan pala is yung kanilang population is shrinking at saka aging yung kanilang population. And based from our study at pagtatanong din doon sa Japan is talagang plano lang mag-export ng mga production industries at ang nakikita nila na pwede maging isang destination ay ang Pilipinas, although the big chunk of their investments goes to Vietnam kasi meron silang sa Vietnam daw meron silang 6,000 na hektarya na tinatawag na industrial zone. So baka pwede ito ay maging input na rin ho sa ating gagawing pagpaplano kung paano natin pwede na ma-attract yung Hapon kasi talagang hindi na maiwasan po ng Hapon na yung kanilang productivity nila ay bumaba dahil po sa tumatanda na yung kanilang populasyon at bumababa na yung lumilit na yung kanilang population na rin. So para ma-maintain nila yung kanilang gross national product, ang nakikita ko is maghahanap sila ng bansa na maliit yung mababa yung labor cost at ang Pilipinas ang nakita ko na pwedeng punta nila. But dito sa Pilipinas, ang isa sa mga komento ng mga nakausap namin ay yung masyadong bureaucratic na proseso ng pag-apply ng mga negosyo. Pangalawa, yung mataas na cost ng electricity na ito yung nagiging balakid kung bakit hindi natin mahila yung ibang mga factories na ito. But siguro pwede maging part ito ho ng ating pagplano para sa ganoon ay magkinabang ho ang lalawigan ng Batangas dito po sa direksyon ng Hapon na mag-export ng kanilang mga production industries. Maraming salamat po, sir. Yan po welcome na welcome sa amin. Yan po yung ating pinagpaplanuhan nga para pag dumating na itong mga investors na ito, we consider everything. Yan po yung mga ating bibigyan ng tuon. Attorney, nabanggit nyo kanina sa inyong sa ulat, yung tungkol doon sa kasama rin ang agriculture. At itong darating na 2015 ay meron ng ASEAN integration, yung AAC, no? At dahil nga sa ang Calabar Zone
ika nga padami ng padami yung investor dyan. Ang Batangas po ay main supplier ng baboy at itlog sa Metro Manila. Kaya itong tinatawag nating food security or malamang na mangyari, ang Batangas ang magsusupply ng pagkain habang lumalaki ang business dito sa Calabar Zone. At bilang pong dahil nga po nandito ang industriya ng pag-itlog, pag-aalaga ng baboy, at saka itong pag-aalaga ng baka at gatasan, siguro sa hinaharap na yan, ay mga kasamahan ho natin yan, siguro kami po ay pupunta po uli sa inyo para pag-usapan. Sapagkat napakalaki po ang oportunidad na may bibigay at bukod po doon, ay yung tinatawag na competitiveness, kailangan preparado kami. Ibig ko sabihin, yung ibang bansa ay makabago ang kanilang mga teknolohiya, yung cost of production nila ay mababa. Sa tulong ng ating probinsya, maaari magkatulungan tayo, katulong natin ng DA at ang probinsya. Pag-usapan natin kung paano magiging competitive itong industriya ng agrikultura dito sa ating probinsya. Iyan po ay lagi natin kinukonsider yung ating pagtulong sa ating agro-industrial sectors na yan. As a matter of fact, sa amin pong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, meron po silang Rural Development Plan. Ito pong Rural Development Plan, ang gagawin po nito ay nagpaplano po ang Department of Agriculture, nakikipagtulungan po ang provincial government para pumili po ng mga sektor na po pwedeng tulungan para magpapautang po yung World Bank. Ito po ay informasyon galing sa Department of Agriculture. So, ang aming pong napili nga dito, ang aming kinoconceptualize itong pagtulong sa dairy industry. Meron po kaming ina-identify na dairy industry, dairy farm, na tulungan, bigyan ng pondo, at para lalong magkameron ng competitiveness nga po na tinatawag natin. So ito po'y patuloy namin tinitingnan sa aming Rural Development Plan. Ito po yung tinatawag na I-Plan, I-Build, I-Reap na programa ng Department of Agriculture. So tayo po ay laging mag-uusap-usap, KAPED, at kami po na may laging nandito lamang para tumulong sa inyo. Meron pa, Kapit? Sige, Satisfied na satisfied ako sa sagot. Salamat, Kapit. And magtatanong si Major Lubaton, 748 Combat Group. Actually, sir, wala na akong itatanong. Since medyo mahaba-haba ang absence ko dito sa ating programa, first time ko rin na ma-meet ngayon yung ating bagong provincial administrator, sir. Gusto kong ibinta sa ating provincial administrator yung ating 740 Combat Group. Ang 740 Combat Group ng Philippine Air Force ay nandito lang para tumulong sa kung ano ang maitutulong ng Armed Forces. Dahil simula nung November 22 nung nakaraang taon, November 22 ng 2013, ang ating internal peace and security operations sa
probinsya ng Batangas ay pinangungunahan na ng PNP. So lahat ng mga services ng probinsya na sa tingin ninyo ay kami makakatulong sa pagdi-deliver sa ating mga constituents, nandito lang ang inyong Philippine Air Force para makapaghatid ng mga serbisyo. At sa ibang araw, sir, ako ay nag-umpisa pang mag-courtesy call uli. Kasi sabi ko nga, medyo mahaba-haba ng kaunti yung absence ko dito sa Batangas. Kababalik ko lang uli last Tuesday. Kinukumpleto ko lang yung courtesy call ko sa ating mga commanders and later on dito sa ating mga government dito lang, sir, sa Manila, sir, at nag-aaral lang. Sinabayan ko, sir, si Carlo Samudyo sa schooling. Sa ibang araw siguro, sir, ako, sir, ay sasadya talaga sa iyong opisina, sir, at baka makipag-usap tungkol, sir, sa ating mga programa natin tungkol doon sa ating local integration program, sir. Salamat, Major. At anytime po, bukas po ang ating opisina para sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga tulong sa provincial government, sa lalong-lalo na pagpapanatili ng kapayapaan po dito sa probinsya ng Batangas. Attorney, last question na po ito. Yung Batangas Soap, especially ho sa parte po ng Calatagan, na Sugbo at parte ng San Juan, nakita ko talaga ho yung ating mga resorts ho, napakaganda ho. As a matter of fact, galing po kami doon sa tinatawag na Lago de Oro ho, na diyan pala ho ang pinakaunang lugar na nagkaroon ho ng wakeboarding ho, sa lugar na yan. At saka may nakausap po kami doon na mga foreigners, and we found out na ang Batangas ho pala ay sentro ho ng marine biodiversity. Ibig sabihin ho, yung pinakamaraming species ho ng marine biodiversity ay nasa lalawigan ho pala ng Batangas. And impressed ho sila sa programa ng Batangas sa preservation nitong marine biodiversity na ito. But may tanong ko lang ho, ano ho ba ang inuutos po ng ating gobernador para ito hong lahat ng mga nagaganda na mga resorts natin sa Batangas ay makilala ho ng buong Pilipinas at ng buong mundo, para ito ay makapagdulot ng mas maganda pang development ho, progreso sa ating lalawigan. Timely po yung usaping yan, kasi nung Miyerkules lamang po ay pinatawag po ng aming tourism officer, si Miss Emily Katigbak, at saka ako po, itong ating mga resort operators dito sa all over Batangas province. So dumalo po sila, maganda po yung aming interaction. Unang-una, yung purpose po ng pagpapatawag namin is to show to them our support. We will be kaisa po namin sila sa pagmamarket ng Batangas. Malaking role po yung aming gagawin dito, how to market, how to makilala itong mga resort na ito. At bilang po doon, magkakameron po na rin, napag-usapan na rin po doon yung proposal na alisin na yung amusement tax dito sa ating mga resort operator, para lalo silang makumbinsi na talagang dire-diretso ang aming pagtulong sa kanila. So napag-usapan po doon na para lalong mas maganda yung pakikipagtulungan ng probinsya sa mga resort operators, nagkabotohan din po doon kung sino yung we have to federate, we have to organize everyone, di ba? Lahat ng mga operators, nagkameron ng presidente, representative, para yung pakikipag-usap namin sa tourism office, talagang they are in one. Pinagkaisa namin para lalo naming matulungan sila how to market the resort, how to know to the Philippines na, or even to the world, ano ba yung Batangas. Ito yung Batangas, all here, so near. Yun, kumbaga, so near, all here. O yun. Napakaganda nga po yun, attorney. Sa katunayan po, nitong nagdaan, nagkaroon kami ng reunion sa Lasal. No, yung mga kaklase ko, nag-uwian. Ang tanong sa akin ano na nangyari sa Lipa?
No? So yan ang mga market natin yung mga balikbayan na nagigiliw dito sa atin sa probinsya ng Batangas. Na ang tanong may pinagbago na baga? Yun ang mga tanong. So kung may align natin yan, maaaring magkaroon ng mga trips, yung mga travel agency. At the same time, yung mga travel agency, napakalaking role niyan kasi silang gumagawa ng plano kung saan pupunta ang mga turista. At the same time, siguro, yung mga roads natin, lalo tigit, ang pagkakaalam ko, yung coastal road, from Nasugbu going to Batangas City is being developed. So, napakaganda. Parang yung sa San Francisco, na pagpupunta ka sa San Francisco, 200. From LA to San Francisco, may isang coastal na nakikita mo yung dagat. Na yan ika nga, pag sa atin, napakagandang, ang pagkakaalam ko, tanda ko noon, naging guest natin si Engineer, di ba ga? Ronquillo, na may daan papuntang Lubo. Siguro, baka tapos na yun, Pero actually nakikita ko yung mga research natin dito sa Batangas. Maganda naman, mga konkreto naman talaga. Ibig sabihin na suportado siya ng infrastructure. Last question na to, attorney. Yung Batangas ay whether we like it or not, ito yung magiging actually hindi na magiging next center ng development kasi talaga nandiyan na ho But doon ho sa mga magsisipagtayuan ng mga subdivision, alam ko na ang direction papunta na ho ng Batangas. At isa sa mga importanteng bagay po sa mga real estate businessmen ay yung pong classification ng mga lugar. Yung pag-classify saan dapat yung yung zoning ho. Ano ho ang maitanong lang ho namin attorney kung ano po ang instruction po dito ng ating gobernador para ho ito pong zoning nito ay maisaayos at makita ng mga negosyante natin galing sa Metro Manila kung paano sila lalagay dito. As of now, we are in the process of updating the land use plan, the physical framework plan of each municipalities. Nasa review na po tayo sa planning office. Ating pong tinitingnan yan kasi nung ako po'y provincial attorney, ako'y member din ng provincial land use committee. So sa provincial land use committee, tinitingnan namin dito na kailangan mag-update ang mga munisipyo, mga city ng kanilang mga land use plan para alam natin na dynamics ng time talagang kailangan to attune to the time, to the necessity, to the urgency of the needs na kailangan mong i-update ang iyong land use plan para makita mo talaga kung saan sila ilalagay. Hindi po, alam naman natin, importante, maganda yung pagkakazone natin na lahat ng mga land tama yung paggamit. Kung kailangan na nating magtaas, kung kailangan na nating magkameron ng standard na itaas na natin, we have to do that. We should come up with a policy. Sa ngayon, sa nakikita ko, so far sa ating development, kulang tayo sa hotel. That's my view sa resort. Bilang ako gala din ako Abot ako kung saan Travel boy din ako Cebu, Bacolod, kahit sa ibang bansa nakakapunta rin po. Most especially dito sa Philippines, dito nga yung aming convention ng mga lawyers, yung IBP convention namin, hindi pa nagaganap sa Batangas. So I'm always asking the National Directorate ng IBP, bakit hindi? Lagi sinasabi sa akin, kulang attorney ang inyong facility. Unlike Baguio, Cebu, Bacolod, Davao, kaya nilang i-accommodate. So yan ho yung mga, siguro looking forward, dapat makita rin ng private sector, makita nila na may market kahit ganito, kahit itaas natin, let's have more accommodation para dito naman magawa yung mga malalaking convention. Di ba? So yan po yung isa kong kumbaga vision ko rin yan Kasi wala talaga, kulang tayo dito sa hotel, kulang tayo sa siguro convention site, kulang din. Alam mo, Atty., tama ka. Sa katunayan niya, sa aming pagpupulong sa mga asosasyon, dapat matagal na ginawa dito ang National Hog Raisers Convention. Dapat ginanap na dito ang Southern Luzon Business Conference. Ano po? Yun nga ang sa susunod sana naming
National Hog Raisers Convention na dadaluhan ng kulang-kulang na 2,000 delegado, napag-usapan namin ang meeting doon sa General Santos na kung hindi kaya ng Batangas, dadalhin sa SMX doon po sa MOA. So, sayang ang mga oportunidad na yan na sana makakatulong sa turista at doon sa ating mga negosyante na magkaroon ng expansion. Kasi yun nga, tama kayo, attorney, yun ang kulang sa atin. Salamat, Kaped. Bago ko ibigay kay Ma ang mic para mag-update ng kanilang activities ng kapulisan, ay tatanungin muna kita. Pero pagkatapos ng update ng kapulisan at saka ng 748 Combat Group, expect more questions, attorney. Magaganda pa ang ating pag-uusapan. Attorney, yung atin pong pinag-uusapan ngayon ay hanap buhay at ang ating role ng gobyerno ay ang pagpapadami ng hanap buhay at saka ang isa pa ay siyempre ang pagpapaganda ng lugar at ng makaakit ng mga bisita. Yung pong pagpapadami ng hanap buhay, siyempre pumapasok doon yung sinasabi nating competitiveness na nababanggit ninyo kanina at nababanggit ni Ped. At yan po ay kasama sa laging pinapag-uusapan natin ngayon sa ng ating mga planners ng national government sa ating lugar, especially dito sa Calabarzon. At batay dito, siyempre, ang kailangan ay ang mga locality ay ang inaasahan ng mga negosyo para ang mga tao ay magkatrabaho ay hindi mahirap ang magnegosyo. Sa ngayon, ang tenor ay ang approach ay maging pag-aanin ang pag-uumpisa ng negosyo. Pero talagang ang tunay na pangangailangan natin ay maiwan ang kultura sa gobyerno nung ang tingin sa sambayanan o sa negosyo ay control. Kinakailangan pong magkaroon tayo ng pananaw ng negosyo ay malusog, malaya, at maginhawa ang gumalaw. Kumbaga sa halaman ay nadidilig para sila naman ay makapagbigay ng maraming hanap buhay. Tayo po ba sa ngayon ay may mga bagong binabalangkas para kung ano itong nakaraan na kung baga yung mga dati pang kabihasnan at ito'y nangyayari siyempre especially sa grassroots, sa ground level, sa local government, higit na maging ambisyon ng ating mga local leaders na ang mga negosyo, ang mga negosyante ay paginhawahin ang pagkoconduct ng kanilang mga hanap buhay. It's always been the vision of our provincial government to our investors na walang dapat mabilis. Let's try to simplify everything. Dapat hindi mahihirapan ang mga investors dito sa Batangas. Importante yun eh. Kasi that is the good thing na pinupuntahan tayo, nagtitiwala sa atin. So, hindi dapat napapabagal ang kanilang proseso. Dapat laging mabilis. That's why, if I'm not mistaken, ang mga munisipyo, kasi ang mga munisipyo, for our information, or city, sila yung nagbibigay ng mayor's permit for the business operator, for the investor to operate. So, sa tingin ko naman, ang mga munisipyo at ang mga city, they are doing their job in the sense na may mga one-stop shop sila para hindi talaga mabagal. Kumbaga, pagpunta mo doon, sa isang lugar na yon, sa one-stop shop, nandun na yung mga lahat ng mga dapat kailanganin ng isang negosyante ay makikita mo na at madaling maproseso. So, yun naman ang aming nakikita dyan. So, it's a matter of coordination sa ating mga local government units. So, ang pangalawa pong tanong ay para po higit na maging kaakit-akit ang ating lalawigan, samantalang gumaganda, maraming mga nangyayaring investment ang ating private sector. Pag tiningnan mo sa picture, para tayong nasa Jurassic Park. Maraming mga parang nagkabag na mga kawad na doon sa ating mga built-up areas, maraming nagsalawad na mga kawad. Para bang sinauna pang
panahon. So ito po sanang ganito ay sa pamamagitan ng ating tourism office at saka ng iba pang mga pwedeng galamay ng ating provincial government, dapat ay mapagtingnan natin para matulungan ang pagpapaganda ng ating lalawigan. Salamat po. Makakarating po yan, Engineer. Siguro po sa pagkakataong ito, bibigay na natin ang pagkakataon makapag-update ang Philippine National Police Batangas. Ibibigay ko na lang po sa provincial director natin yung pagbibigay ng update na buo sa susunod po, no. Bali, pero ipaalam ko na rin po sa ating mga tagapakinig na kahit po mataas yung shooting incident sa Batangas, kung ikukumpara naman po natin yung crime volume natin sa ibang probinsya dito sa Calabarzon, mababa pa rin po tayo pagdating sa index crime. Tapos, pagdating naman po sa crime solution, yung nasusolve po yung kaso, tayo naman po yung may pinakamataas. So kung titingnan po natin yung peace and order situation ng Batangas compared sa ibang probinsya ng Calabarzon, maganda po yung performance natin. So peaceful pa po ang Batangas compared dun sa 4 na probinsya. Tapos meron po, ito nga po, June 2 is pasukan na po ng mga schools. Kalimitan po yung mga public schools. So busy na naman po ang PNP at ganun din po ang DepEd at ang iba po pong ahensya ng gobyerno para sa pagpapanatili ng kapayapaan. So makikiusap lang po ako sa ating mga magulang at ganun din po sa mga bata, yung mga konting preventive tips lang po para sa mga papasok. Sa mga magulang po, iwasan po natin na pagsuotin ng ating mga anak ng mga mamahaling alahas. Pagdalahin sila ng malalaking pera at pagdalahin sila ng mga gadgets. Kasi ito po yung takaw sa mata ng kriminal eh. So baka maging biktima pa po sila. Tapos iwasin po natin sila na dumaan sa mga shortcuts o sa mga masisikip na daan. Lalo na kung alanganing oras. Kasi kalimitan dito po nagbabantay yung mga kriminal. Yung mga nagbabiyahe naman po, maganda po kung ibibigay nila or ite-text nila sa magulang nila yung plaka ng sasakyan na sinakyan nila. At kung makikita po nila yung pangalan ng driver, pwede din po nilang i-text. Para alam naman po ng magulang na nakasakay na pala yung anak ko sa ganitong sasakyan at ito yung driver. Para kung biglang mawala or may nangyari, may alam pong hahabulin. Ang isa pa po, yun na lagi na po, paulit-ulit po, pero laging nakakalimutan. Huwag pong magtiwala sa estranghero. Huwag pong makipag-usap ang mga bata sa mga taong hindi naman nila kilala. At lalong-lalo nang huwag tumanggap ng anumang bagay or pabor sa mga taong hindi kakilala. Kasi hindi naman po, bihira na po ngayon yung talagang mabait. Kalimitan po, bibigyan ka ng pabor kasi may kapalit. So, doon po sa mga bata, ingat-ingat sa pagpasok, ang pagtawid. Huwag kalimutang tumingin sa kanan at sa kaliwa. Yun po. Nangyari pa tayo dito, like suddenly may patay na naman. Anong nangyari doon? Sa Lipa? Last Saturday. Sunod-sunod na mga nabita eh. Anyway, sa Hihingi na lang tayo ng update kay PD sa ating mga kababayan. Tayo po ay ang susunod na episode ay kausap po natin ang ating mahal na punong gobernador at ang buong gabinete at ang buong provincial board kasama po ang ating vice governor. Baka pwedeng pakibigay lang ng hotline ng kapulisan para ang mga bata ay mayroong matitext or matatawagan ang mga magulang in case of emergency. Opo, ito po yung buong Batangas province. Hotline po ng Batangas Police Provincial Office. Yung cellphone po namin 0927-6000-834. Ulitin ko po 0927-6000-834. Yung landline po namin 043-980-0400. Gusto ko sana idagdag doon sa nabanggit mo kanina. Meron ba kayong kautusan na o parang instruction sa kanyang kapulisan na yung mga schools na walang security guard, yung presence ng pulis, siguro kailangan nandun sila kasi para pangalagaan yung kapaligiran ng school?
Opo, eto pong pasukan na ito, bali magkakaroon assistance desk po. Yung ilalagay natin province-wide, imaman po ito ng more or less 255 persons. Ito po yung naka-fix lang. Bukod pa po yung mga, syempre, yung regular po na umiikot at nagro-ronda natin mga pulis. Katulong po natin dito yung iba nating mga force multiplier katulad po ng mga barangay tanod natin, tsaka yung ibang civic organizations like yung Guardians po, Citizen Crime Watch, at tsaka yung mga kabalikat Civicom. So, asahan po natin na marami po ang makikipagtulungan sa atin itong simula ng pasukan. Pero hindi naman po ito yung duration lang naman ng yung unang araw. So, tuloy-tuloy naman po ito. Yun nga lang po, dahil nga po sa limited yung number ng mga pulis natin at ng force multiplier, strategically located lang po itong mga desk na to. Mostly ay nandun po sa mga highly populated na schools. So, ang ating pong 748 Combat Group mag-update. Magpapasalamat lang po ako sa mga doctors natin na nagbigay ng kanilang expertise at panahon na para makapag-provide ng serbisyo nila doon sa aming ginanap na medical and dental mission sa barangay San Nicolas ng Lubo noong nakaraang Wednesday, May 28. Kasama natin dito ang kapulisan at pati yung kanilang mga personalities na galing pa sa regional office at saka sa kanilang provincial office. At siyempre ang mga doctors natin ay na-provide ng ating provincial health office. Hindi ko na po isa-isahin at napakadami ng ating mga volunteers. At ito ay hindi ito ngayon lang nangyari at sa buong taon laging nangyayari ito. At sana patuloy na magbibigay suporta itong ating mga private practitioners sir na minsan nasisira natin, nadi-disrupt natin yung economic activities nila para lang makapagbigay sa atin ng libreng serbisyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At congratulate na tuloy natin ang ating Lipa City Medical Society sapagkat sila po ay pinakamabuti, kinilala na pinakamagaling na medical society sa dito siyempre sa Pilipinas. At siguro pagkatapos po ng ating session with the provincial government ay humanda na po itong ating mga doktor, ang ating outgoing President Roy and ating incoming President Dr. Napisa. At kayo naman po ang aming magiging bisita rito. Siguro po, sa pagkakataong ito, hihingan na natin ng parting words ang ating panauhin. Maraming salamat po sa ating kasamahan, si Engineer Randal, si Colonel Samudio, si Kaped Calaw, si Major Lubaton ng Philippine Air Force, at si Maan ng ating PIO, PNP Province of Batangas. Ako po ay the provincial government of Batangas really appreciate this particular invitation na on my behalf na nabigyan ako ng pagkakataon na magbahagi ng mga paunang mga programa at pulisiya na po pwede natin gawin sa Batangas. So ako naman po bilang bagong provincial administrator ay nandyan lang po dito sa inyo para mag-usap tayo, magpulong, at laging bukas po ang aking pintuan, tanggapan sa Kapitolyo po para sa inyo. Kung may mga dapat po tayong pag-usapan, let's clear it out, pag-usapan natin para po sa lalong ikagaganda ng Batangas. Asahan niyo po si Governor Vilma Santos Recto ay laging kaisa nyo sa inyong mga programa. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Si Kaped Calaw. Binabati ko itong ating kumpare kasamahan dito, si Mar Amparo ng happy birthday pare. Na-miss ka namin dito kaya susunod kami sa party mo. Tsaka si Jess Medina ng Batangas Egg Producers. Yun lang po. Salamat Kaped and happy birthday Ren and welcome to Private Life General Bong Hungko. Nga pala, belated happy birthday kay General Rolando Junco who retired last May 25. At saka happy birthday din kay Maramparo and gusto ko lang banggitin nga pala na ang ating sponsor na si Charles Cuenca ay mayroon silang
pag-golf. At kung gusto niyo pong maglaro ho, ay makipag-coordinate lang po kayo sa Cellpool Joyce. Yan po ay ating sponsor sa ating programa, at sa Sampaguita Mart at saka Agring-Agri na siya pong sumusuporta sa ating pong programa. So sa inyo pong lahat, maraming salamat ho. Mabuhay po, Up Batangas. Maraming salamat pa, Atty. Narito na ang programang Usapang Pangkabayapan, Usapang Pangkaunlaran.